Ayan, paano ko sisimulan to? Sa kanila ko ba ikukwento? Sa kanila eh, no? Sa kanila. Hindi, simulan ko na rin sa Buhay Minivan! Buhay Minivan! Ito yung totoong Buhay Minivan story. Pero ngayon ay ikukwento ko naman sa inyo ano ang nangyari doon sa first anniversary ng Buhay Minivan. Yung Isa Buhay Minivan. Nung nakaraan kasi ang nilabas ko lang yung yung SDE. So maraming may mga nag-comment na bitin daw, bakit ang iksi, parang ganyan. Ganun kasi talaga pag SDE. Hindi naman full vlog ang SDE. Yun po yung pinanood din namin yun dun sa event mismo. Sadyang ganun lang po talaga yung SDE. Well, anyway, ito na nga po. Siyempre, hindi naman ako sanay bumuo ng mga ganyang event. So, ang nangyari niyan, basta may mga nakatulong ako sa Buhay Minivan exclusive na tumulong sa akin para mabuo at maisakatuparan itong Isa Buhay Minivan. So, nung araw na yon, July 20, maaga pa lang nandun na ako sa sa Paraiso ni Baste. Around mga 9:30, 10 AM nandun na ako. And nag-vlog ako nun. Kasi nga, ang plano ko, yung buong event ay iba-vlog ko para maipakita ko naman sa inyo. And panahon niya ng bagyo, kung nakikita ninyo dyan, ay medyo makulimlim. Nandun na ako para sabi ko nga, bago pa magdatingan yung mga members, bago pa magdatingan yung mga suppliers, ay nandun na ako. Para kung ano man ang kailanganin nila, nandun ako para maibigay sa kanila. Ito yung mga ilan sa mga na-vlog ko nung umagang yun. Ayan, sobrang lakas ng ulan ngayon, guys. Ngayon yung first anniversary ng Buhay Minivan. Maaga pa naman, guys, 1:27 pa lang ng hapon and alas 3 pa yung sinet ko na oras. Ito yung mga nakaka-stress pag nagsiset ka ng event. Kahit na anong event pa yan. Pagka na-tsempo ka na may bagyo, may ulan, nakaka-stress. So, puntahan natin yung pakita ko sa inyo yung magiging venue. Ayan. Ito yung venue namin mamaya. Ayan, walang tao, walang ilaw. Sana maraming dumating. Sana makarating yung yung mga members kasi syempre first anniversary to. Mas masaya kung maraming darating. Ayan, so ito yung magiging venue namin mamaya. Konti pa lang yung upuan, tsaka yung table. Ang expected namin na darating, mga around 50, 60 na katao, mahigit pa. Okay, sugod tayo sa ulan. Bahala na. Magkasakit na ako, magkakasakit. Ganoon talaga eh. May dumating na rito, may minivan na rito, guys. Ayan tatlo guys. Sino-sino to? Yun Pinasapa pala yung tatahakin namin. Hindi ko rin alam tol eh. Kumusta kayo? Kumusta? Grabe naman ang daan, Paraiso. Ay, Paraiso talaga. I-park nyo na yan. Hi. Hindi ko naganda yung picture mo. Ha? Sapa pala. Anong nireklamo mo? Wala. Parang nagreklamo ka pagdating mo eh. Hindi. Hindi ba? Nagigising ko nga lang. Pagigising mo lang, nagmaneho ka. Delikado kang driver Yun, ganun dapat. Patingin nga. Competitive. Leather shoes, di ba? Grabe naman yan. Sino nagdala niyan? Ito na, unti-unti na nagiging special yung Sige, patong niyo muna dyan. Test, hey, 1, 2, sound check, 1. Dumating na pala yung mga tropa kong pogi. Siyempre. Silang dalawa. Ay, may ganun. Lumilipin nga. Ano to? Fire extinguisher? Oo, Hindi nga yan. Airsus. Ha? Airsus. Naka-airsus ka na? Nag-prepare ako kasi mabaha eh. Kaya sabi ko, pwede ko itaas pa ba? Sige nga. Sige nga, patingin nga. Yabangan mo nga yung vlog ko ng isang Hindi nga tayo ganun eh. Kita mo hindi ko sinasabi. Ano nangyari? Remote yun? Dito talaga. Ang galing! Asang-asa ko na ako yung early bird. Ano nangyari? Early cut. Parang alam ko na kung sino magiging best dressed Hindi, meron lang po ako. Bumili lang ako sa palengke. Bumili ka na sa palengke? Sa palengke mo lang binili yan? Ito yung attire namin dun eh. Saan palengke mo binili? Papasara ko. Sa Muñoz, ganito yung attire dun eh. Ganyan ba talaga? Ang ganda. Ito yung requirements Shiny shoes, shiny black shoes. Baka madulas yung langaw Oo. Tapos anong kulay nung pants mo? Ewan ko, ano bang kulay dito? Nakabakat yung mo, yung cellphone. Hiniram ko lang talaga to. Nakabakat yung cellphone mo. Parang nakakahiya na magbihis. Parang ayoko na magbihis
Sipagan mo, naka-video ka. Ayan guys, baka may hindi nakakaalam sa inyo, meron pa kaming isang minivan, si YT. Ayan, ito ang aming workhorse mga kaibigan. Lahat ng mga trabaho, si YT talaga ang gumagawa. Drop off, deliver. Gamit na gamit talaga. Iba talaga ang minivan mga kaibigan. Uy! Medyo slow ako. At yun na nga, yung pinakahuling clip na nakunan ko para sana sa vlog ko, no? Nung araw na yun. Pagkatapos kasi nun, nagsimula na yung program. Hindi ko na muling nahawakan pa ang aking action cam at ang aking cellphone. Hindi ako nakapag-vlog. So ngayon, ikukwento ko na lang sa inyo kung ano nangyari. So nag-start yung program. Hindi ko rin alam kung paano dahil wala akong program eh. Wala akong sinusunod na script. Nagsulat lang ako ng konting bullet points para may sinusundan ako kung ano yung sasabihin ko at kung saan ako papunta. So pinrestyle ko lang yung hosting na yun. And buti na lang at natural na masayahin yung mga members ng Buhay Minivan Exclusive. So madali lang silang patawanin, madali lang kunin ang kanilang kalooban. Sinimulan ko yung program sa pamamagitan ng konting pa-games para, di ba, masaya kaagad yung mga members. Ayan, tapos meron kaming raffle eh. May raffle kami kasi meron kaming stub na binigay sa lahat ng mga members na dumating. And maraming freebies yun, maraming inclusions yung stub na yun. And kasama doon yung may parang serial number na magiging basihan kung sino ang manalo sa mga raffle. Ganun lang namin siya sinimulan. Yun nga, nagkwento ako ng konti tungkol sa history din ng Buhay Minivan. Tapos noon ay nagtawag na ako kagad ng speaker. Okay, yes po, may mga speaker kami nung nung pagkakataon na yun. Nandun sila para mag-share ng konting insights and knowledge tungkol sa minivan. So kahit may mga nagdadatingan pa na mga members, ay tinawag ko na ang unang speaker na dapat naman talaga ay siya ang mauna dahil siya ang pinakamaagang speaker na dumating. Kaya ang tinawag ko nun ay si Boy First Time. Siyempre as content creator, dapat gumagawa ka ng lahat, hindi humihinto yung pag-iisip mo ng mga bagong bagay na i-offer mo sa mga audience. Siyempre, yung si Boy First Time, alam niyo naman na malapit sa puso ko yan dahil matagal ko ng kaibigan yan. Kaya normal lang din sa amin ang magkulitan at magkwentuhan kahit naka-mic kami, kahit may kaharap na camera o wala. And pagkatapos ni Boy P, ang alam ko nag-raffle ulit. Tapos ay tinawag ko na kaagad yung susunod na na speaker, ang nag-iisang matali ko rin kaibigan na si Sir John Engero. Si Boy P pala ay nagkwento tungkol sa kanyang camping experience kasama ang kanyang minivan na si Watod. At ang nirequest ko naman kay Sir John Engero na ikwento niya ay tungkol naman sa content creation. Yun, kung paano nakaambag yung minivan sa content creation niya. Gusto ko sana ihiwalay yung pagiging teacher ko sa pag-YouTube ko. Inengganyo po nila akong minivan. Yung episode ko ng Buhay Minivan, yun yung practice episode ni Mayor TV na wala pa siyang format bago po na-shoot yung lahat nung episode nyo na may format na. Yung amin is scripted. And then after 1 year, yung ginawa niya ulit na anniversary episode is yung totoo na talaga dahil may istorya na talaga si Netoy. Ito ay ayon sa aking pagkakaalala, nung nagsasalita si Sir John ay lumabas ako kasi kailangan kong kunin yung mga prices. Actually, habang gumagalaw yung program, habang pinapagalaw ko yung program, marami rin ako iniisip kasi kulang pa yung mga booth, kaya inisa-isa namin yung dapat isang dire-diretso lang siya. Yun nga yung sinabi ko kanina na yung stub namin, may mga freebies yan. Ang plano ko, pag kumpleto na, isang pila lang, dire-diretso lang at makukuha na nila yung mga freebies nila. Kaso nga, dahil hindi sabay-sabay nagdatingan, inisa-isa ko. Bukod sa iniintay ko pa yung mga sponsors na yun nga, magpapamigay ng freebies, ay inaasikaso ko rin yung pagkain. Okay? Kasi kasama sa inclusions yun, yung kumbaga kasama sa naging ambagan ng mga members, ay meron kaming nakapack na dinner. So, ina-update ko rin. So, sobrang busy ko nung araw na yun. Sabi ko nga kila John, tsaka kila Maclean, kay Boy P, hindi na kami nagkakwentuhan. Kahit kami ni Mayora, di na kami nagkausap. So, talaga, sobrang busy nung araw na yon. Pero, okay naman. And, tinawag ko na kagad yung susunod na speaker, isa sa mga pinaka-pinagtitiwalaan ng Buhay Minivan Exclusive pagdating sa pag-aalaga sa mga minivan. Walang iba kung hindi si Sir Edwin ng Ben 2Q. Ayan, siya naman yung nagkwento tungkol sa pangangalaga at pag-iingat sa makina at sa minivan. Binaba mo yung cylinder head,
Gumalaw ka ba ng naghasa ka ba or something? Opo, sabi ko gano'n. Nag-adjust ka ng barbula? Yun ang hindi. Sabi ko, kaya palyado siya. Ayon sa aking pagkakaalala guys, pagkatapos mag-talk ni Sir Edwin ay nakumpleto na yung mga sponsors na magpapamigay. So pinapila ko na yung mga members para maayos, para makuha na nila yung mga freebies nila. Ayan, nakikita nyo naman na masaya sila dahil may mga libre silang nakukuha. Ayan, sino ba naman ang hindi sasaya, no? Pagka may binibigay sa'yo ng libre. Pero kumbaga, alam na namin yon. Internally, sa grupo ng Buhay Minivan Exclusive, alam na namin kasama talaga yon sa pinag-ambaga namin. Dumating na yung dinner at kakain na. So, isa yan sa mga pinakamasayang parte ng kahit na anong pagkikita-kita at selebrasyon, yung sabay-sabay kayong kakain. Ayan, simple lang naman yung dinner namin. Nakapak lang na dinner, tapos may mga ulam para pare-parehas lang, di ba? Pagkatapos nun, nagsagawa kami ng Q&A. Ayan, tinawag namin yung 3 speakers at tumanggap sila ng mga tanong, nasagot naman nila. At dahil nasagot nila yung mga tanong, binigyan namin sila ng prize. Ayan. Hindi, pero kumbaga ito yung maliit namin pa-thank you doon sa mga speaker namin nung gabi na yon. And binigyan namin sila ng simpleng plaque, plaque of appreciation para doon sa mga speakers, and namigay din kami ng konting nakabalot na something. Yung palang, ayan, yung eco bag na malapit na lumabas yan sa aprobado. Ayan. Pero hindi ganitong kulay. Kulay itim siya. Kulay itim. Baka yun yung una namin i-release. Ayun na. Ang gusto ko nun, maubos na yung mga paraffle eh. Para maipamigay na lahat ng mga dapat ipamigay. Bago namin ubusin yung raffle, ay yun nga, pinanood namin yung SDE. Kung may napanood kayo nung una na in-upload ko rito na maiksing video, yun po yung tinatawag na SDE or Same Day Edit. Parang ganyan din po yung mga napapanood nyo pag umaten kayo ng kasal o ng debut, di ba? May mga nangyari nung araw na yun, pinanood nyo agad. So, Same Day Edit po ang tawag doon, or SDE. And pagkatapos nun ay yun na, talagang inubos ko na lahat ng mga ipaparaffle. And ang pinakauli naming raffle prize ay yung brand new na gitara na binigay sa amin ng Jolly Music. Yun, yung Jolly Music, yung palagi kong pinupuntahan na guitar store. So, shoutout sa Jolly Music. Maraming salamat. And syempre, nagbigay din kami ng mga special prize para sa gabing yun, pampadagdag saya. Ang pinakauna ay yung best dressed, no? Nagkaroon kami ng ganon kasi nga ang sabi ko sa mga members, basta dumating kayo sa pinakamagandang kasuotan na meron kayo. Kaya yan, kung makikita ninyo, may mga dumating na naka-gown, naka-Americana, naka-coat and tie, merong naka-barong. So kanya-kanya sila ng dating, merong mukhang Hawaiian lang. Pero yan, kumbaga ang sabi ko kasi, dumating kayo sa inyong pinakamagandang kasuotan. So para mabigyan naman ng recognition yung mga gumawa ng ganon, ay pumili kami ng mga couple na may pinakamagandang sinuot na damit nung gabing yun. At syempre, ayan, pinakita namin at tinawag namin sila isa-isa. And syempre, pagka usapan damit yan, kailangan irampa mo na yan. At ang nanalo nga bilang best dressed couple nung gabing yon ay ang Team Lakwachi, si Migs. Ayan, at ang kanyang may bahay. Ayan, napakaganda naman talaga. Parang hindi mo akalain na sa Buhay Minivan magpupunta yang ganyang kasuotan. Akala mo sa awards night pupunta eh. Ayan, so karapat dapat lang naman talaga na sila ang manalo ng pinakaunang best dressed sa Buhay Minivan Anniversary. And nag-award din kami ng most viewed, no? Yung most viewed video ng Buhay Minivan sa loob ng isang taon. In-award namin yan kay Sir Edwin. Ito, i-real time check ko habang sinushoot natin ngayon tong video na to. So, madali lang naman yun hanapin. Punta lang kayo sa channel ni Mayor TV. Punta kayo sa videos. Tapos i-click nyo yung popular. Ayan. So, makikita nyo agad dyan yung mga most viewed videos. And ang pinakaunang Buhay Minivan episode na makikita ninyo ay yung video na bilihan ng minivan sa Metro Manila. So sa ngayon ay 11 months ago
linggo, meron siyang 476,000 views. Kaya ang most viewed video ng unang taon ng Buhay Minivan, ang video ni Sir Edwin. Kaya siya ang nakatanggap ng award na yan. Sinabihan ko yung mga members o lahat ng present, lumabas sila dahil syempre yung parking area ng Paraiso ni Baste ay halos mapuno ng mga minivan talaga. Ang alam ko, nasa 29 to 30 plus minivans ang dumating sa Isa Buhay Minivan event na yan. And ang sabi ko sa kanila, tignan nila ang mga minivan sa labas dahil magkakaroon kami ng award na Minivan of the Day. Diba? Parang tignan mo yung itsura, alamin mo rin yung kwento. Siyempre, hindi naman sa looks lang tayo tumitingin. Siyempre, sa kwento rin, sa ambag. Kumbaga, para makuha natin ang pulso ng mga members ay nagbotohan na lang kami. Siyempre, bago magbotohan ay magkakaroon muna ng nomination. Ayan, ang pinakaunang na-nominate ay si Watod ni Boy P. Pagkatapos ay may nag-nominate naman kay Baby Falcon. At ang huling na-nominate, kung tama ang pagkakaalala ko, ay si Fuji. Ayan, si Fuji ni Edison. Pagkatapos noon ay yun na nga, ginawa na namin yung botohan system. Pinataas namin ang kamay kung sino ang boto kay ganito, kung sino ang boto kay ganyan, at kung sino ang boto kay ganito. And ang napili ng Buhay Minivan exclusive doon sa Isa Buhay Minivan na maging Minivan of the Day ay walang iba kung hindi si Fuji. Ayan, so shoutout kay Fuji, shoutout kay Edison. So siya ang pinakaunang Minivan of the Day sa anniversary ng Buhay Minivan. So lahat ng mga awards na yan, sila yung pinakauna, di ba? Pinakaunang most viewed, pinakaunang best dressed, at pinakaunang Minivan of the Day. Siyempre iba pa rin pag ikaw yung tinawag na pinakauna. So malamang iniisip ninyo ngayon, paano nangyari yun? Paano yung sinasabi ni Mayor TV na nag-ambagan yung Buhay Minivan exclusive para mabuo itong event na to? Nag-ambagan po kami, meron po kaming ambagan na ambag talaga na monetary. Okay? Kaya meron silang stub eh. Lahat ng may stub, nag-ambag ng monetary yun para mabuo. At yun nga, medyo marami expenses. May expenses sa venue, sa coverage team, sa photo booth, sa pagkain, at marami pang iba. So, para ma-cover namin lahat yon, kailangan mag-ambagan kaming lahat. And kami rin naman ang makikinabang dun. Napaka-understanding at nagpakita talaga ng teamwork dun sa part na yon, ang Buhay Minivan exclusive. Kasi yun nga, na-put up namin yung simpleng event na yan. And syempre, ito, super special shoutout. Ayan, may mga members ang Buhay Minivan exclusive na mga builders. Ayan, so kahit nasa malayo sila at kahit na hindi sila makakarating ay nag-ambag sila ng medyo malaking halaga. So sila yung isa sa mga talagang nagbigay ng power sa event na ito. Okay? So shoutout unang-una sa Ben2Q Auto Shop. Kay Sir Edwin yan. Dito po yan sa Valenzuela. So shoutout kay Sir Edwin. Shoutout sa Ben2Q Auto Shop. Ang Ben2Q Auto Shop, yan po ang pinaka-pinagtitiwalaan ng Buhay Minivan exclusive pagdating sa pagpapacheck up, maintenance ng mga minivan namin. Ang dali kasi namin mapupuntahan si Sir Edwin. So shoutout sa Ben2Q Auto Shop. Ayan, shoutout kay Dave at kay Louie. Ayan, shoutout sa DJ Sarplus Multicabs sa Cebu yan. Pagdating naman sa Cavite, shoutout natin ang isa sa mga pinaka-pinagtitiwalaan din, ang FC Cars Minivan Manila. Shoutout kay Sir Ferds. And syempre, nandyan ang Jolly Music na nagpamigay nga ng brand new na acoustic guitar. Yun yung greatest grand raffle prize. So shoutout sa Jolly Music. Jolly Music #1. And syempre, #1 din ang Crown Manila. Ayan, nagpamigay din ang Crown Manila ng medyo maraming sombrero noong Isa Buhay Minivan. And itong suot ko, kita nyo naman yan, no? Triple blue yan, mga kaibigan. Blue, blue, and blue. Ayan, shoutout sa Crown Manila. And puntahan natin yung stub. Ako nga, wala akong stub eh. Kasi remembrance na rin yun, guys eh. Wala ako nun. Hindi ako nagkaroon ng stub. Yung stub na yun ay merong mga pangalan ng mga sponsors na kusang loob na nag-ambag din para sa ikasisiya ng mga pupunta, no? Ang pinakauna dyan, syempre, Iza Snack, mga kaibigan. Ang Iza Snack po ay, ayan, nagtayo pa sila ng booth. Tapos, nagpamigay sila ng siomay, di ba? Para, snack nga eh, Iza Snack, okay? So, ayan, merong free snacks galing sa Iza Snack. Tapos, nagtayo din ng booth ang Your Fragrances. Yan po yung bago naming linya ng mga pabango, Your Fragrances. Ayan, siguro alam nyo na kung bakit Your, Y-O-R, Your. Pero yung mga nakuha nila na pabango nun and hanging diffuser,
store ay hindi nila binili yun. So, binigay po yan ng Your Fragrances. Tapos, syempre, mayroong kaming super exclusive Isabuhay Minivan t-shirt. Okay, exclusive lang po talaga yan sa mga nandun sa event. Exclusive lang din po yan para dun sa mga nag-ambag. So, ayan, yung kulay puti na yan. Sa likod ay makikita at mababasa ninyo dyan kung ano yung, kung sino-sino yung mga minivan na dumating. At least, yung mga umabot dun sa deadline. Kasi, may deadline kami, so yung iba hindi umabot doon, so hindi na nasama yung pangalan nila, di ba? Gano'n naman talaga. Ganun pa man ay masaya ang lahat dahil sa t-shirt na yan. Kahit ako masaya ako dahil yun nga, super exclusive yan eh. Hindi yan available online, hindi yan mabibili. Kung nagpunta ka ron sa event, nag-ambag ka, meron ka yan. Tapos syempre, nagpamigay din ang SNY Woodworks. Ayan, naiwan lang nila. Actually, hindi pala sila nakapagpamigay. Nag-sponsor sila ng mga Isabuhay Minivan keychain. Kaso dahil sa pagmamadali rin nila ay naiwan nila yung mga keychain na ipamimigay dapat nila. So ewan ko kung paano nila maipamimigay pa yun. Ayan, pero shoutout sa SNY Woodworks. Ayan, shoutout kay Neil. At syempre, nagbigay din ng mga parang snack pack. Parang ganyan. Ewan ko kung gano'n ang tawag nila ron. Nagpamigay din ang Aram, no? Aram Bakery. Nagbigay rin sila ng, ayan, yung mga masarap nila ng mga cookies, di ba? Yung mga pang-merienda natin yan. So, ayan, isa yan sa mga paborito talaga ng Buhay Minivan exclusive na group. Dahil kahit na simpleng mini-meet up lang namin, umu-order talaga kami sa Aram. Dahil masarap naman talaga yung mga pagkain nila. And nag-alok din at nagpamigay din ng libreng upgrade sa car wash ang Taguan 2.0. So, pagka nagpa-car wash ka sa kanila at dala mo yung stub mo, meron kang free wax. Pagkatapos noon ay hindi lang yung mga sponsors talaga ang nagpamigay dahil may mga members din na nagdala ng something na pwedeng ipamigay. Pinakauna kong babanggitin dyan ay si Nars. Okay, si Nars Lagalag ay nagpamigay siya ng maraming bag. Sabi nga namin, parang feeling namin snatcher siya kasi ang dami niyang bag. So, nagpamigay siya ng mga bag. At syempre, meron din naglapag ng lechon, mga kaibigan. Syempre, para lalong maging espesyal ang isang event, kailangan may lechon yan. So, naglapag ng lechon si Edison. Shoutout sa Mailtech Marketing Services. Ayan, sila ang nagpadala talaga niyan. Kumbaga, pinadala lang nila kay Edison. Di ba, Edison? Ayan, pinadala lang nila. Ayan, maraming salamat. Mailtech Marketing Services. Syempre, hindi rin nagpahuli ang aming mga kaibigan galing sa The Red Meat Shawarma. Ayan, biglaan lang yan. Kumbaga, bigla na lang silang dumating doon at naglapag ng sangkaterbang shawarma para may makain, no, yung mga members habang di pa dumarating yung dinner. So, shoutout sa The Red Meat Shawarma. Tapos, yung isang member na hindi dumating, ayan, si Ice. Ayan, siya yung nagtitinda ng taho na may minivan sa Cavite. Nagpadala siya ng taho at tuwang-tuwa yung mga bata. Pati yung mga isip bata, tuwang-tuwa. Ayan, maraming salamat sa Taho Kids. Ayan, nagpadala sila. Hindi rin ako nakatikim niyan. At syempre, kailangan meron tayo nito. Kaya nagpamigay ang AG Fire Safety Corporation ng 2 fire extinguisher. Syempre, pandagdag safety natin yan. Kontra sa fire, galing sa AG Fire Safety Corporation. Maraming salamat po. Siyempre, hindi naman papauli aprobado. Medyo nagpamigay din naman kami ng mga konting t-shirt. Pero yung t-shirt na exclusive, hindi po under ng aprobado yun. So, talagang bumili lang kami ng t-shirt, tapos pinaprintan namin. So, ganun siya ka-exclusive. Hindi siya available sa aprobado. Pero maraming salamat pa rin sa aprobado. Tapos, yung pagkain naman namin, yung dinner namin ay in-order namin yan kay La Pamoso. Ayan, kung nanonood kayo ng Flip Top Rap Battle League, isa sa mga Valenzuela represent na mga rap battle MCs natin ay si Pamoso. And isa po yan sa mga grind nila. So, yan, mga pagkain, pwedeng merienda, pwedeng mga short order, pwedeng maramihan. So, sa kanila po kami umorder. Ang aming sound system na pinakamaagang dumating. Pagkatapos ko, siya yung dumating. Si Sir Darwin. Siya ang nag-supply ng magandang tunog, magandang sound system para dun sa Isabuhay Minivan. Ayan. Shoutout kay Sir Darwin. The Cavern. Ayan. Yung banda namin ni Sir John Ingero, dun din kami lagi nagre-rehearse. The Cavern. Ganda ng mga gamit dyan. Ang amin namang photo booth. Nakapag-photo booth ba ako? Nakapag-photo booth naman ako, no? Ayan, nakapag-photo booth pala ako. Okay. Shoutout kay Mr. Subtitle. Ayan, sa mga lumang
habang nanonood kay Mayor TV, baka familiar sa inyo yung pangalang Mr. Subtitle. I-comment nyo naman dyan kung kilala nyo si Mr. Subtitle. Si Mr. Subtitle o si Glenn ang nag-supply ng aming photo booth. So shoutout sa kanila. I'm glad photo booth. At syempre sa aming coverage team nung araw na yon na nag-shoot ng videos and photos para may makita kayong upload at may mapanood kayong videos. Shoutout nyo na sila sunod-sunod. Si Yuli, shoutout kay Yuli. Shoutout kay JR. Shoutout kay Ken. Shoutout kay Didi. And syempre shoutout sa nag-edit ng SDE na si Jumbo. Opo, nandun po si Jumbo. So ano pinagsasabi nyo na wala si Jumbo? Bakit ba hanap kayo ng hanap kay Jumbo? Hindi naman siya member ng Buhay Minivan Exclusive. Hindi ko ipipicture yan sa Buhay Minivan. Hanggat request kayo ng request, lalo akong magmamatigas na hindi ko siya ipipicture sa Buhay Minivan. Ayoko ng mabait, ayoko ng matulungin, ayoko ng mga ganyan, mga characters. Yung mga magandang nagbigay ng mga pagkain at mga pabango, mga staff po namin yan sa Iza Snack. So shoutout kay Tin, shoutout kay Zai, shoutout sa bayaw ko, si Web. Siya yung bumiyahe para makuha yung lahat ng mga nakaset up na yan ng Iza Snack at ng Your Fragrances. So ayan, hanggang sa Buhay Minivan Exclusive Anniversary, nagtatrabaho pa rin si YT. And syempre sa aking may bahay, ayan, halos di na rin kami nagkausap nung buong araw na yon dahil kanya-kanya kami nang iniintindi at inaasikaso. Shoutout kay Mayora, I love you so much. Mwah mwah, chup chup. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga members. Gaya nung nakita ninyo ay umuulan nung araw na yan. Yan yung araw bago bagyuhin talaga ang Pilipinas. Pumasok talaga yung matinding bagyo Monday. Yung araw na yon, nag-uulan na talaga. So may mga bahang area na. Pero yun, yung mga members nagdatingan pa rin. Sipin mo, 25 to 30 minivans ang dumating nung araw na yon. So shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko talaga. Yun yung like ko sinasabi sa kanila na sobrang na-appreciate ko yung pagpunta nila. Kasi alam kong hindi biro yung naging biyahe nila. Hindi biro yung naging biyahe naming lahat para makarating lang doon, lahat ng mga suppliers, basta nagpunta ka ron sa araw na yon, kumbaga nagkaisa pa rin, nagtulungan at nagkita-kita ang Buhay Minivan Exclusive para ma-celebrate ang first anniversary ng Buhay Minivan. And syempre maraming salamat sa lahat ng nanonood at tumatangkilik sa mga Buhay Minivan episodes na nilalabas natin dito sa Mayor TV YouTube channel. Dito ka man nanonood o sa Facebook o sa TikTok, bahala kayo, basta Buhay Minivan yan. Ay maraming salamat. Kumbaga kayo yung talagang kayo yung talagang gasolina ng Buhay Minivan. Kasi kung walang nanonood, hindi na aandar. Diba? Kung walang gasolina, hindi na-aandar. Pero kung may gasolina, katulad ninyo, mga viewers, kung tuloy-tuloy yung panonood ninyo, kahit bumaha, kahit paahon, kahit pasulong, kakayanin natin. Kasi may gasolina tayo eh. Kumbaga, meron tayong enerhiya. Kayo yun, guys. Kayo yun, yung mga nanonood, mga kaibigan. At kayo yung nagbibigay ng power. Okay? Kayo yung nagbibigay ng power sa Buhay Minivan. So, maraming salamat po sa inyo. So, feeling ko, kumpleto naman na, Didi. Kaya nandito si Didi. Kasama ko siya ngayon dahil siya mag-i-edit nito. Isa na namang kwento ng Buhay Minivan First Anniversary ang inyong napanood at napakinggan. Kung akong tatanungin, ang dami kong learnings sa buong proseso ng pagbuo ng isa Buhay Minivan First Anniversary ng Buhay Minivan. Ang dami kong natutunan. Natutunan ko na huwag kang matakot sumubok ng bago. Kung mahirapan ka ay may tulong na darating kahit hindi mo hanapin. Totoo yan, guys. Promise. Tulong pinansyal, tulong na sasamahan ka sa ganito. Special shoutout sa Meron. Ayan, so yung Meron officers ng Buhay Minivan Exclusive, yung Meron po ay si Migs, si Ed, si Rose, ako, Omar, and si Neil. Okay, so M-E-R-O-N. Yan po yung mga officers ng Buhay Minivan Exclusive. Sila po yung talagang direktang nakatulong talaga sa akin sa maraming level, no, para maisakatuparan itong isa Buhay Minivan. Huwag kang matakot na sumubok ng bago, huwag kang matakot na magtiwala rin. Okay, importante yun. Hindi pwedeng ikaw lang, hindi pwedeng sasarilinin mo lang. At maganda yung naniniwala ka na kaya mo, pero hindi po pwedeng ikaw lang. Kakayanin mo yan, pero hindi ganun kabilis, hindi ganun ka-effective, and hindi ganun kaganda. Lahat ng tao na pumunta dun sa isa Buhay Minivan, lahat yan ay nag-ambag. Lahat kami ay nagtulong-tulong somehow, some way, no? Nagtulong-tulong kaming lahat para mabuo
yung Buhay Minivan first anniversary. Huwag kang matakot sumubok ng bago. Tama na magtiwala ka sa sarili mo, pero kailangan magtiwala ka rin sa ibang tao kasi mas masarap kumilos ng sama-sama kaysa yung ikaw lang mag-isa. So this has been another episode of Buhay Minivan, mga kaibigan. Napakarami nating learnings ngayon, napakarami nating kwento. Ayan, napasalamatan ko naman na lahat at naipakita ko naman na sa inyo kung ano nga ba yung mga nangyari nung araw na yon. Ayan, ako pa rin po si Mayor TV, nandun sa gilid si Didi. Nandito kami ngayon sa sikretong opisina ng Iza Snack. At ang masabi namin lahat sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Ayan, sinabi ko na kanina, si Didi ang mag-i-edit nito. Tama ba, Didi? Yes. Yes! Tinanong ko siya, sabi ko, sino kasama mo? Girlfriend ko po. Pogi! Okay, so Didi, ipasok mo na yung SDE. Come on! Yung Buhay Minivan, nabuo yan, kakaisip ko kung meron bang gumagawa ng content na gano'n, yung hindi technical. Kasi karamihan ng mga videos na nakikita ko nung nagsisimula pa lang ako sa minivan, puro technical, puro tungkol sa makina, puro tungkol sa problema sa makina, kung sino magaling sa ganito, magaling sa ganyan. Ako, hindi ako mahilig sa technicalities. So, mas hinahanap ko talaga yung basic lang. Yung basic na gustong malaman ng isang hindi maalam sa makina, sa sasakyan na katulad ko. Kaya sabi ko, malamang merong katulad ko na hindi rin mahilig sa mga technicalities. Baka naghahanap din sila ng video na ganun. And at the same time, feeling ko maraming minivan owners ang walang boses sa social media. Kasi karamihan sa social media, ang makikita natin, mga hate comments tungkol sa minivan. So parang feeling ko, kailangan mabigyan ng boses yung mga minivan owners. So imbis na ako ang magsalita, ako na lang ang nagtanong kung ano ang masasabi nila tungkol sa minivan nila. And doon na nagsimula yun. Yung kwentuhan, yung usapan, yung sharing sa Buhay Minivan. Come on over, let me give you a ride. Give me some fuel for the fire. Sa ngayon kasi ang bilang natin mahigit 50 na eh. So ang ina-expect ko, magdodoble. Kung di man doble, triple yung dami natin at mas lalaki yung pamilya natin. Family siya kasi yung bonding intact, tapos yung pag may mga problema, nagsasabi ka agad, tapos hanggat maaari, susolusyonan. Mas marami na siyang ma-reach out. Siguro kung sa halimbawa, may mga time na nagkaroon na ng mga members na kailangan ng tulong, mga ganon, kaya ng tulungan. Kung may katanungan kayo, tanong nyo na lang. Kasi kahit saan ka siguro makakita na ngayon, meron ka na makikita sa sulok na naka-minivan. Mas makikita mo na ang ngiti, babatiin mo kahit di mo kilala, nagbabatian. So, ang sarap ng feeling pag gano'n. Kang bibili ng minivan. Para sa akin, kasi sa ngayon kasi, parang first year, mas na-enjoy ngayon yung gathering, yung pagsasama-sama. Pero feeling ko na parang vision ko lang na pag dumating yung maraming panahon, may gagawin na ang Buhay Minivan na something na hindi na para sa grupo, kundi para siguro charity or may purpose na ang komunidad ng minivan.
Huwag kang bibili ng minivan. Sa mga members ng Buhay Minivan Exclusive, maraming salamat sa inyo. Sobrang na-appreciate ko yung presence ninyo. Hindi lang ngayon na first anniversary natin, pero yung presence ninyo sa buhay ko. Okay? And sana ganun din sa buhay ninyo. Nararamdaman nyo rin yung presence ng isa't isa. Sobrang na-appreciate ko na isipin mo yun, yung magkakaiba tayo ng mundo, magkakaiba tayo ng pinanggalingan, magkakaiba tayo ng paniniwala. Pero dahil sa minivan, nagkakaisa tayo. So sana ma-maintain natin yun. Sana tumagal pa tayo ng maabang panahon pa. Yung tipong yung mga minivan natin pang museum na, 'di ba? Pero nandun pa rin tayo. Magkakasama pa rin tayo at solid pa rin tayo. Sabay-sabay pa rin nating sinasabi sa isa't isa na huwag kang bibili ng minivan. Sa Valenzuela City, kami po ang Buhay Minivan Exclusive at ang masasabi lang namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan!